Magandang araw mga kapantasya. Muli, welcome sa ating channel, kung saan ang bawat liham ay may hatid na kilig, pagnanasa, at hindi malilimutang kwento. Ako nga pala si Miss Ina, ang inyong tagapagsalaysay at kasama sa bawat paglalakbay ng imahinasyon. Halina't samahan niyo kong muli sa pagbabasa ng isang liham na tiyak na magpapainit sa inyong gabi at magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Ihanda na ang inyong sarili dahil ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Sikreto ni Milan. Miss Ina, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Milan, 33 anyos. Isa po kong sikat na mga awit, modelo at artista. Marami ang nagsasabi na magaling akong artista, hindi lamang sa larangan ng seryosong pelikula, kundi pati sa pelikula ng pangromansa. Eksperto na ako sa paghawak ng mikropono, gayon din sa paghawak ng mga kahabaan ng mga nakakatrabaho ko. Magaling nga akong umarte. Lahat yata ng tao ay nadadala sa pagluha ko. Magaling rin akong magpanggap na pare dahil kapag may natipuhan ako, ay agad akong lumuluhod sa harapan ng mga ito upang mabigyan sila ng paunang kaligayahan. Sa edad ko pong ito ay masasabi kong naabot ko na ang pangarap ko. Marami rin akong taga-suporta, mga tagahanga sa tagumpay ng aking karera. Ngunit marami rin ang hindi alam kung ano ang pinagdaanan ko upang maabot ko ang tagumpay na ito. Bata pa lamang ako ay pangarap ko ng maging isang artista at mga awit. Kaya nang tumuntong na ako ng 19 anyos, ay nagbakasakali akong lisanin ng aming probinsya upang makipagsapalaran dito sa Maynila. Ang akala ko ay madali lamang ang magiging karanasan ko, subalit nagkamali ako. Maraming kumpanya ang hindi tumanggap sa akin. Dahil rin siguro sa mahirap lamang ako at wala akong kilalang producer na maaaring maging tulay ko. Inabot ako ng taon sa Maynila nang walang nangyayari. Nais ko na lamang bumalik noon sa aming probinsya, ngunit muli na naman akong nakakita ng isang poster na nakadikit sa poste. Sa huling pagkakataon ay muli akong sumugal. Isang lalaki ang nakausap ko sa loob at kung ano-ano ang itinanong nito sa akin. Hindi man lamang ako nito pinakanta. Bagkus ay binigyan nila ako ng isang kondisyon kung sakaling matatanggap ako sa kanilang ahensya. Napapansin ko ang malalagkit na tingin sa akin ng direktor. Alam ko naman kung ano ang gusto nilang gawin ko upang matanggap ako. Subalit humindi ako kahit pa malaki ang pera na inaalok nila at ang kasiguraduhan ng pagsikat ko. Umuwi akong muli sa tinutuluyan ko at nakapagdesisyon na bumalik na lamang. Subalit isang tawag noon ang nagpabago sa isip ko upang tanggapin ang alok. Nangangailangan kasi ng pera ang mga magulang ko, kaya't wala akong nagawa kundi sumugal at tiisin ang magiging buhay ko rito. Pumayag ako sa mga gusto nilang mangyari, hindi lamang si Direk ang gumalaw sa akin, kundi pati ang mga producer at ang mga staff nila. Tiniis ko yon alang-alang sa pamilya at pangarap ko. Tinupad naman nila ang pangako nila na wala pang isang buwan, mabilis nang umingay ang pangalan ko sa industriya. Mabilis akong nakilala ng madla, pinaka naging tanyag ang pangalan ko, nang gampanan ko ang kauna-unahan kong pelikula kung saan ako ang bida. Kahit na wala man ang dangal ko bilang babae, napalitan naman yon ng kasikatan. Hanggang sa lumaon ay nasanay na ako sa pamamalakad sa industriya. Kailangan mo lamang sikmurain ang lahat ng kababuyan. Marami ang nag-aalok sa akin ng malalaking proyekto. Ang iba ron ay tinanggihan ko na dahil hindi nakakayanin ng katawan ko. Isa rin sa alas ko ay ang katawan ko. Matangkad ako, balingkinitan, maputi at maganda. Isa rin yan sa dahilan kung bakit nananatili pa rin ako sa karera ko. Marami ang nagsasabi na hindi importante ang ganda, subalit hindi ganon ang nangyayari sa totoong buhay.
Kapag may mukha ka, mabubuhay ka. Sa tuwing mawawala sa ilaw ang pangalan ko, ay gumagawa ako ng paraan para muling mapag-usapan. Nakikipagkasundo ako sa mga katulad kong artista at mga awit na lalaki. Siyempre, kapalit nun ang katawan ko. Si James ang madalas kong kasiping. Madalas kaming nakikita ng patago. Isa siya sa batikang artistang sikat sa mga panahon na to. Kaya't ginagamit ko yung alas upang dumikit sa pangalan niya. Parehas naman kaming nakikinabang ni James. Napapakinabangan ko ang kasikatan ko sa pamamagitan niya at napapakinabangan niya ang katawan ko. Walang alam ang mga nakapaligid sa amin kung ano ang ginagawa namin ni James dahil hindi namin yun pinapahalata. Sa tuwing hapon ay nakikita kaming dalawa, kung minsan pa nga ay sa kotse na namin ginagawa ang kababalaghan namin at pagkatapos ay itinutuloy na lamang namin sa kanyang kondo. Siguro ay dahil na rin sa karanasan ko, kaya't masasabi kong eksperto na ako pagdating sa pagromansa ng mga lalaki. Nasisiyahan ako sa tuwing nakikita kong tumitirik ang mata ni James. Sa tuwing kinakain ko ng buo ang kahabaan nito. Kahit nabubulunan na ako, ay pilit kong pinagkakasya yon sa loob ng bibig ko. Pumapayag rin ako sa kahit na anong gusto niyang posisyon. Pero ang isa sa paborito niya ay ang pagdapa ko sa higaan at pagtalikod ko sa kanya. Dito ay walang sawa niya akong binabayo. Damot-saring ungo lang lumalabas sa bibig ko noon. Dahil sa totoo lang, hindi lang gwapo itong si James. Maskulado rin ito at syempre malaki ang alaga. Ito pa lang yata ang nakaabot ng spot ko sa kasalanan ko. Kaya sa tuwing nag-aaya ito, ay pumapayag ako dahil sobrang sarap niyang bumayo. Nitong nakaraan, ay palagi kaming nagkakasama dahil sa ginagawa naming video para sa aming kanta. Nasa Batanes kami ng mga panahon na yon at sa tuwing maiiwan kaming dalawa ni James ay may nangyayari sa amin. Sa may damuhan, kahit na Makati yun, ay hindi namin alintana ni James. Ang importante ay makapagparaos kaming dalawa. Nakasanayan ko ng maagang nagigising, kaya't agad akong nagtungo sa dagat upang hubarin ang saplot sa katawan ko at lumangoy. Tahimik lamang ako noon at dinaramdam lamang ang ingay at lamig ng tubig dagat. Subalit nakita ko si James na papalapit sa nilalangoyan ko. Katulad ko, wala rin itong saplot. Natutuwa talaga ako sa alaga nito. Tila ay nakaturo ito sa akin. Makikita mo talaga ang ugat nito na animoy nang aakit. Nasasabik na tuloy ang aking bibig at kahit nasa dagat ako ay nararamdaman ko ang pamamasa ng perlas ko. Kaya agad akong lumapit kay James nang walang sabi-sabi. Agad ko siyang sinunggaban at gumante rin ito ng mas maalab at mas mapanuksong halik. Mas lalong uminit ang tensyon sa pagitan namin dahil na rin sa mas malapit na ang aming mga katawan. Sinandal ako ni James sa may malaking bato at doon niya pinagsawaan ang mga bundok ko. Dinilaan niya yon ng dinilaan at napaungol ako dahil doon. Nilamas niya yon. Hindi naman masyadong malakas upang hindi ako masaktan. Nilantakan niya bawat parte ng katawan ko na tila ito na ang huling beses niyang matitikman yon. Sinamantala ko na rin dahil talaga namang nananabik na ako sa presensya ng katawan niya. Ibinuka niya ang dalawang hita ko at dito niya pinagsawaan yon gamit ang mainit niyang dila. Nakakapanibago nga lang dahil ngayon lamang niya yon ito kinain. Hindi ko mabilang kung ilang beses akong nilabasan sa bibig ni James. Gumante rin ako at kinain ko ng buong buo ang kahabaan niya at sinagad ko yon ng sinagad sa lalamunan ko. At nang makontento na ako, at saka niya ako pinatalikod at doon niya ako inangkin ng inangkin hanggang sa magsawa ito. Paulit-ulit niya yung ginawa
at hinihila niya rin ang buhok ko habang patuloy niya akong binabayo mula sa likuran. At nang matapos na kami, ay bigla niya na lamang akong iniwan mula doon. Palagi namang ganon ang sistema namin ni James. Wala nang pansinan pagkatapos ng mainit na pagtatalik. At lumipas ang ilang araw nang natapos namin ang proyekto, naging matagumpay yon at lalong nagpainit sa pangalan muli namin hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa ibang mga bansa. Matapos ang ilang buwan ay nagulat na lamang ako sa balitang kumalat. Mayroon ng nobya na ipinakilala si James sa publiko at mukhang ito na yata ang magiging dahilan ng pagbagsak ng magandang reputasyon niya. Nasanay ang mga tao na laging ako ang kasama ni James. Ang buong akala nila ay mayroong relasyon kami. Ang hindi nila alam ay kailangan lamang namin ng isa't isa sa oras na kailangan namin ng mapaglalabasan ng init ng katawan. Nakakalungkot man, subalit sanay na ako dahil halos lahat ng nakasiping ko noon ay may asawa na rin ngayon o hindi kaya ay nobya. At katulad ng hinala ko, ay unti-unti nang nakalimutan ng mga tao si James. Samantalang ako, nakahanap ulit ako ng isang sikat na artista na didikit sa pangalan ko at isang producer na susuporta sa lahat ng proyekto ko. Aminado naman ako na hindi sila kasing galing ni James pagdating sa kama pero ayos na rin yon dahil ang importante nananatiling namamayagpag ang pangalan ko at hindi natitigang ang perlas ko. Ako lang ang buhay na patunay na kapag maganda ka, buhay ka. Hindi sapat na may talento ka. Dapat alam mo rin kung paano lumunok. Lumunok ng kahihiyan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Miss Ina. Lubos na gumagalang, Milan.